Ngayong papalapit na naman ang undas, tahimik ang gabi, pero ramdam mong may kakaibang simoy ng hangin. Parang may malamig na humahaplo sa iyong balat at may mga alon ng enerhiyang hindi mo maipaliwanag. Sabi nga nila, kapag nalalapit ang araw ng mga patay, hindi lang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay ang bumabalik, kundi pati na rin ang mga ligaw na espiritu na naghahanap ng mapagpapahingahan. Kaya ngayong gabi, makinig kang mabuti dahil sasabihin ko sa iyo ang mga dapat mong gawin bago sumapit ang undas, upang hindi ka malasin, hindi ka sundan, at hindi ka gambalain ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ayon sa mga matatanda, tuwing dumarating ang huling linggo ng Oktubre hanggang Nobyembre 2, bumubukas ang manipis na pader sa pagitan ng mundo, ng mga buhay at ng mga patay. Mas nagiging malinaw ang daan ng mga espiritu. Kaya kung minsan, bigla kang giniginaw o kaya may amoy kandila o bulaklak ng patay sa paligid kahit walang nakasindi. Hindi yan basta-bastang hangin lang. Maaring may isang kaluluwang dumadaan o di kaya'y may espiritong naglalakad sa paligid mo, naghahanap ng tahanan o katawang pwedeng kapitan. Mga ka-Clover, ito ay talagang totoong kasabihan dahil noong nasa probinsya pa ako nakatira, nangyari ang mga sinabi ko sa aking isa sa mga kamag-anak na para bang sinapian siya, pinagpawisan siya ng malamig at nanghihina. Yun pala, nang dinala nila sa manggagamot, ang sabi ng manggagamot ay sinapian siya ng isang kaluluwa na may gustong magparamdam sa pamilya. Mahabang kwento po, kaya hindi ko po sa inyo maikwento ang lahat. Pero totoo po at nangyari po iyon the time ay petsa 1 ng Nobyembre ng undas ng gabi. Kaya ang masasabi ko lang ay totoo po at mag-ingat po ang bawat isa. Kaya dito tayo sa videong ito para kayo ay mapaalahanan. Kaya bago pa man sumapit ang undas, maghanda ka, hindi lang ng kandila at bulaklak, kundi pati ng sarili mo, ng tahanan mo at ng pananampalataya mo. Unang-una, linisin ang iyong bahay, hindi lang basta walis at punas. Kailangan mong linisin pati ang enerhiya ng iyong tahanan. Magsiga ka ng dahon ng bayabas o magsindi ng insenso sa labas ng bahay. Ayon sa paniniwala, tinataboy nito ang mga masasamang espiritu na naglalagalag. Maglagay ka rin ng asin sa 4 ng sulok ng bahay. Ang asin ay panangga sa malas at sumpa. Huwag mong hahayaang may naiipong dumi o alikabok sa altar o sa mga larawan ng yumao. Dahil dito madalas nagtatago ang mga ligaw na kaluluwa na gustong makiugnay. At isa pa, buksan mo ang mga bintana bago magtakip silim. Hayaan mong pumasok ang hangin at lumabas ang luma para hindi matrap sa loob ng bahay ang mga negatibong enerhiya na maaaring magdala ng sakit o kamalasan. Pero tandaan mo rin, may mga bagay na dapat mong iwasan kapag undas. Una, huwag maglagay ng pagkain sa labas ng bahay kung hindi ka nagdasal. Marami kasing kaluluwang gutom na kapag natikman ang pagkain mo. Susundan ka hanggang sa loob ng bahay mo. At kapag doon siya nagustuhan, hindi na siya basta-bastang lalabas. Pangalawa, huwag matulog ng basa ang buhok sa gabi ng Oktubre 31. Sinasabi ng matatanda na kapag ginawa mo ito, madali kang lapitan ng mga espiritong naghahanap ng init o katawan. Pangatlo, huwag maglaro ng kandila o apoy. Hindi mo alam, sa paggalaw ng liwanag niyan, may kaluluwang naaakit at akala'y tinatawag mo siya. Ngayon, paano mo naman malalaman kung may kaluluwang dumadaan sa paligid mo? Madali lang yan. Kapag biglang lumamig ang hangin, kahit mainit ang panahon, kapag ang kandilang sinisindihan mo ay biglang namamatay, kahit wala namang hangin, walang ihip,
Kapag naamoy mo ang bulaklak ng patay o kandila, kahit wala namang nakasindi, o kapag may naririnig kang pangalan mo, pero wala namang tao sa paligid, magdasal ka na lang. Huwag kang sisigaw o magpapanik. Sabihin mo ng mahinahon. Kung ikaw ay kaluluwa, sumunod ka sa liwanag, hindi kita kaaway. Yon ay kung kaya niyong sabihin yan. Baka naman pag nangyari yan sa inyo bigla ka na lang tumakbo, hindi mo na masasabi ito kasi naunahan ka na ng takot. Dahil minsan, hindi lahat ng nagpaparamdam ay masama. May mga kaluluwang gusto lang ipaalala na sila'y naroon pa, nakamasid, nagbabantay at nag-aantay ng panalangin mula sa iyo. Para siguradong protektado ka bago sumapit ang undas, gawin mo ang mga ritual na ito. Sindihan ang 3 puting kandila habang nagdadasal ng Ama Namin, isa para sa mga yumao, isa para sa mga ligaw, at isa para sa mga proteksyon ng iyong pamilya. Maglagay ng dahon ng laurel o bayabas sa bulsa mo. Panlaban yan sa malas at masasamang espiritu. Sabi ng mga albularyo, pwede ka ring magprito ng bawang sa gabi ng Oktubre 31 para maitaboy ang mga espiritu sa paligid. At huwag mong kalilimutan maglagay ng larawan ng pamilyang buo at masaya sa altar. Sapagkat kapag may masayang alaala sa bahay, hindi makapasok ang kaluluwang may dala ng lungkot o galit. Ngunit, higit sa lahat, ang undas ay hindi lamang panahon ng takot. Ito ay panahon ng paggunita, paggalang at pasasalamat. Ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay ay bumabalik hindi para manakot, kundi para ipaalala sa atin na ang buhay ay maiksi at ang pagmamahal ay walang hanggan. Kaya sa halip na matakot, magdasal ka para sa mga pumanaw, magpasalamat sa mga kaluluwang nagbantay sa iyo, at ipanalangin ang mga ligaw na hindi pa matahimik. Dahil baka isa sa kanila ay dati mo ring kakilala. Ngayong alam mo na ang mga paalalang ito, huwag mong baliwalain. Sa tuwing darating ang undas, mag-ingat ka sa bawat kilos mo. Maging mahinahon at magalang sa sementeryo. At huwag bastang magpunta para lang mag-selfie o mag-inuman. Dahil tandaan mo, sa bawat yapak mo sa sementeryo, may kaluluwang sumusunod. Sa bawat kandilang sinisindihan mo, may matang nakatingin. At sa bawat dasal mo, may kaluluwang nakikinig. Kung gusto mong makaiwas sa malas at ligaw na espiritu, maging mapagpasalamat, mapagdasal at mapayapa. Igalang mo ang mga patay gaya ng paggalang mo sa buhay. Dahil sa araw ng mga patay, hindi lang sila ang bumabalik. Minsan may ibang espiritu ring hindi umaalis. Kaya bago matapos ang video na ito, sabihin mo sa sarili mo, handa ako, hindi ako natatakot. Dahil alam kong ang dasal at pananampalataya ang pinakamalakas na panangga sa lahat ng espiritu. Alam mo ba kung bakit sa tuwing undas, parang mas madalas maramdaman ang presensya ng mga kaluluwa? Hindi ito basta gawa-gawa lang ng mga imahinasyon o kwento ng matatanda. Ito ay may malalim na paliwanag sa paniniwalang Pilipino at pati sa espiritual na paniniwala ng mga ninuno natin. Sabi ng matatanda, ang bawat kaluluwa ay dumadaan sa panahong tinatawag na panahon ng pagbisita. Tuwing araw ng mga kaluluwa o undas, ang laylayan o harang sa pagitan ng mundo ng mga buhay ay mundo ng mga patay ay lumalabnaw. Sa madaling salita, nagiging manipis ang belo na naghihiwalay sa dalawang mundo. Kaya mas madali sa mga espiritu na tumawid, bumisita o magpakita sa mga mahal nila sa buhay. Ayon sa paniniwala, tuwing Oktubre 31 hanggang Nobyembre 2, ang pintuan ng daigdig ng mga kaluluwa ay bumubukas.
Hindi ito literal na pinto, kundi isang espiritual na lagusan o daan ng liwanag. Dito dumarating ang mga kaluluwang gustong dumalaw, at dito rin dumadaan ang mga kaluluwang hindi pa matahimik. Kadalasan, lumalabas sila sa mga lugar na malapit sa dati nilang tirahan, mga bahay na dati nilang inaalagaan, mga puntod na di pa nalilinis, o mga lugar kung saan sila may iniwang damdamin o alaala. Minsan naman, lumalabas sila sa mga sementeryo o simbahan, dahil doon madalas ipinagdadasal ang kanilang mga kaluluwa. Pero bakit sa undas lang sila nakakalabas? Ang sagot, dahil ito ang panahon ng paggunita. Ang mga dasal, kandila at panalangin ng mga buhay ay nagiging ilaw sa kabilang dako. At kapag maliwanag ang daan, mas madali nilang matagpuan ang pabalik sa ating mundo. Hindi ito masama. Karamihan sa kanila ay bumabalik para magpasalamat, magpaalala o magbantay. Ngunit, kapag may kaluluwang hindi pa napapatawad, hindi pa natatanggap o nakakaligtaan ng mga buhay, sila ang tinatawag na ligaw na kaluluwa. At sila rin ang madalas na nakikita, naririnig o nararamdaman sa mga tahanan. Sa madaling salita, hindi pa nila natatanggap ang kanilang kamatayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-comment at i-subscribe para sa iba pang mga kwento ng misteryo, paniniwala at proteksyon sa iyong tahanan. Hanggang sa susunod nating kwento ng katotohanan at kababalaghan. Ako po ang inyong ka-Clover at tandaan mo, kapag gabi ng undas, hindi lang mga patay ang nagigising. Kaya ngayong undas, huwag mong kalilimutan, sa bawat dasal na binibigkas mo, may isang kaluluwang napapangiti at natutulungan mong makatawid sa liwanag. Igalang mo ang kanilang araw at siguraduhin sa iyong tahanan ang tanging espiritu lang na mananatili ay ang kapayapaan.